aso ni Edmond Legasto, kumakain ng ipis at langaw. 4 months old daw, pero bakit daw ganun? Kahit ano kinakain, pati langaw at ipis, hinuhuli daw tapos kinakain. Unang-una, is it good for them? No, it's not. Kasi alam nyo yung mga langaw at mga ipis, well, okay, may protein yan. Meron yan, makakuha siyang konting fats and carbohydrates yan. Kaso ang daming mikrobyo niyan. Lalo na kung yung mga ipis galing sa mga basura, yung langaw galing sa tae ng ibang mga hayop, ang daming parasites po niyan. Kaya as much as possible, kung kaya nyong pigilan yung aso ninyo, pigilan nyo po. Basic obedience, pinakamaganda. Sana natututo o sana nakikinig yung aso ninyo sa inyo. Pag sinabi nyong no, pag sinabi nyong leave it, para alam niya na hindi siya dapat nanguhuli at kumakain ng ipis, pati na rin mga bangaw. Pero maaari po yung aso nyo kasi mataas yung prey drive. Ang prey drive, yan yung instincts ng mga aso na manghuli ng mga hayop para kakainin nila kasi they are descendants of wolves. Sila ay mga wolves din na domesticated lang. Okay, mutated mga animals yan from wolves. So, kaya sila may ganyang instincts para mabuhay sila, para may makain sila. Kasi sa wild, ang kinakain nila yung mga ibang mga hayop, kagaya ng mga daga, rabbit, mga ibon, mga large mammals, etc. Kinakain niya ng mga wolves. Pero yung mga aso natin, syempre, kasama natin sa bahay yan, kasama natin sa loob ng tahanan natin, tinuturing natin ng mga kapamilya natin, tinuturing natin mga anak pa nga natin. Kaya ayaw natin na madisgrasya sila by getting parasites from these sorts of animals. Lalo na yung mga cockroaches, naku, oo, may mga ano yan, may mga laman sa tiyan yung mga yan, lalo na kung mahilig kasi kumain yan mga bulok, mahilig kumain ng mga na papanis na ng mga pagkain, mga bulok na mga patay na ibang hayop, ayan, so makakuha na maraming problema. Sabi naman iba, ay naluluto naman sa stomach acid, yung gastric acid, yung mga bacteria na sinasabi mo, Doc. No, not always. Lumalabas din yan sa intestines at na-absorb yan ng katawan ng mga aso natin. At sa bibig pa lang niya, no, makakuha niya yung mga mikrobyo na yan. Maaaring pag dumila ngayon sa mukha mo yan, yun, kuha mo na rin yung para ka na rin nagpahid ng ipis at dinurog mo yung ipis sa mukha mo at sa bibig mo kapag ka nagpapadila ka sa aso mo na kumakain ng ipis at bangaw. Okay, so it's good na pagka ganyan ang ugali ng aso nyo, ipa-vet ninyo po from time to time, every 3 to 6 months, para ma-check kung may mga parasites na talaga siya at mabawasan ng vet yung kanyang parasitic load. Ayan. So pakainin nyo ng SDN42 or SDN28 or SDN21, the best dog food in the multiverse SDN, kasi baka maaaring kaya po gustong-gusto ng aso nyo kumain ng mga ganyan, nakukulangan siya sa pinapakain nyo sa kanya, baka kulang siya sa protein, baka kulang siya sa iba pang mga nutrients dahil hindi balanced, hindi kompleto, or baka malabnaw yung binibili nyong brand ng dog food. Alam niyo, maraming mga dog food, ang mahal na nga, malabnaw pa. Kaya huwag kayo kukuha basta-basta ng dog food na maganda ang mga pangalan. Kasi kahit mga imported yan at mga tunog maharlika ang mga brand names, nako, pag tinignan nyo naman yung ingredients, puro mais, puro bigas, puro trigo at mga pagkain ng mga baboy at manok. Kasi doon sila kumikita. They're big businesses na talagang profit-oriented. Pero yung SDN kasi natin, dinevelop natin yan sa Manalo Canine. For our own dogs, primarily, sinishare ko lang po sa inyo, ginawa na rin naming sub-business na ngayon, maganda talaga ang kita namin kasi we're distributing this nationwide. Available yan sa Shopee, Lazada, TikTok, malakas ang benta namin. Kaya it's a good business pa rin sa amin ngayon. Pero, it was initially designed for our own dogs, kaya hindi po kami nagtipid. Hindi namin minekos-mekos yan para lang magkaroon kami ng business ng dog food. Talagang yan ang ginagamit po ng mga dogs ko for 8 years na. 9 years na pala, 2024 na ngayon. All our dogs, almost 400 dogs kami before, mahigit 400 dogs. Ngayon, as mga 120 dogs pa rin kami. Bawas kami ng mga dogs. Pero we're still using SDN primarily or exclusively pala sa lahat ng mga dogs namin with the best results. Hindi sila kumakain ng mga ipis at mga bangaw. Ayan. So,
ano po bang breed ng aso nyo? Kasi may mga ibang breeds talaga na taas-taas ng prey drive nila. Baka yun yung dahilan kaya kinakain niya kahit ano. Pero maganda nga, nakakatuwa nga yung mga ganyang aso, no? Hindi picky eater kasi yung mga picky eaters. So, tama naman po yan. Maganda naman po yung ganyang ugali ng aso. Pero turuan nyo lang siya kung ano yung pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. SDN, the best.